Samahan po ninyo ako sa aklat po ng 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Buksan po natin ang ating mga Bible, ang ating mga... Okay, basahin po natin ang 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I give birth to him in pain. Verse 10, but Jabez prayed to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Sabihin natin, and God granted his request. I-declare natin, and God granted his request. I-declare natin sa sarili natin, sabihin natin, today, I believe God will grant my request. Sino po ang naniniwala? Kapatid, hindi ka lang basta nandirito ngayong umagang ito. I tell you, today, God will grant your request. Sabihin mo sa iyong katabi, sister, brother, naniniwala ako. Whatever request you will make today, God will grant them. Amen. Shall we give the best clap offering to the living God? I believe, ano man ang daladala mo ngayong oras na ito, ano man ang desire ng puso mo, ano man ang hinihiling mo kay Lord ngayong oras na ito, pag nalaman mo ang sikreto, hallelujah, hindi ka lang makakatanggap, makakapag-share ka pa. Ito pong binasa po nating story, mga kapatid, is a very short story but very powerful story. Isang taong hindi sikat, isang taong hindi kilala, napakaikli ng istorya ng kanyang buhay sa Biblia. Hindi katulad ni na Moses, hindi katulad ni na Abraham, ni na David, ni na Samuel, na ang hahaba ng istorya ng kanilang mga buhay. Ito si Jabez, hindi po siya sikat. Pero pinakita sa atin ng Diyos sa dalawang verse na ito na ating binasa kung paano niya naranasan ang breakthrough sa kanyang buhay. How the Lord turned his life. How the Lord blessed him from nothing to something. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, baka kasunod ka na ron. Sabihin mo sa iyong katabi, kasunod na ako. Hindi siya kilala, hindi siya sikat. Pero kapatid, ang pagpapala ng Diyos, hindi nakabase dito sa kilala ka, kung sikat ka. Ang mahalaga, alam mo, mahal ka ng Diyos. Alam mo, anak ka ng Diyos. Mayroon kang karapatang humingi sa Panginoon kahit hindi ka kilala. Amen? Dito po sa story ito, sa 1 Chronicle chapter 4, verse 9 to 10. Ang sabi ng Bible, doon po sa binasa natin, si Jabez daw po ay higit na mga rangal kasi sa kanya mga kapatid, Jabez ang ipinangalan sa kanya ng kanyang ina sapagkat siya daw po ay ipinanganak sa gitna ng hapis. Pero sabi sa verse 10, ngunit si Jabez ay nagpray sa Panginoon, he began to cried out before the Lord, and sabi ng Panginoon, siya'y ibinless. Ako po naniniwala mga kapatid na ang Diyos kung paanong kumilos sa buhay ni Jabez noong unang panahon. Ngayon, ang Diyos ay naghahanap ng mga taong susunod na Jabez na kanyang tutugunin at ibibigay ang kahilingan. Amen? Kapatid, ang Diyos ay naghahanap ng mga susunod na Jabez dito sa JA1 Batangas. Are you? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid,
Baka ikaw na ang susunod na Jabez. Kaya makinig ka. Huwag kang matutulog. Huwag ka munang iihi. Umupo ka lang dyan. Just fasten your seatbelt. Gusto niyo po bang matanggap yung katulad ng blessing na natanggap ni Jabez? Sino po dito ang gusto niyang yung naranasan ni Jabez ay maranasan din niya sa buhay niya? I do believe ang Diyos ay hindi lang isang tao ang gusto niyang i-bless. Hindi lang isang tao ang gusto niyang makaranas ng breakthrough. Gusto ng Panginoon lahat ng nandirito ngayon makaranas ng breakthrough sa mga buhay ninyo. Papaano natin mararanasan ang breakthrough and complete turnaround na nangyari kay Jabez? Gusto niyo po malaman? Okay. How God will grant our requests like Jabez. Okay? Una, we should live honorably. Sabihin mo sa iyong katabi, you should live with honor. Tingnan mo nga yung katabi mo, meron ba yung mukhang may honor o mukhang horror? Mukhang mayroon ba yung honor o mukha naman yatang mukhang horror yan eh. Sabihin mo, umiti ka naman. Okay, di ba sabi, Jabez was more honorable than his brothers. Sabi ng First Chronicle, basahin natin, First Chronicle, chapter 4, verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. His mother named him Jabez, saying, I give birth to him in vain. Sa kasaysayan ng Israel, kaugalian ang kultura po sa kanila, kapag ka po sila ay magpapangalan ng mga baby nila, iba po sa atin. Tayo, wala pang anak, meron na tayong naka-reserve na pampangalan eh. Sila po, hindi po sila nag-create ng anumang name until mailabas yung baby nila. Tsaka pa lang sila magbibigay ng name doon sa baby kung ano yung magiging situation after na ma-deliver nila yung baby. Let's say for example, si Sarah, nangako ang Diyos sa kanya na siya ay bibigyan ng anak, di ba? Pero siya tinatawanan niya si Lord. Parang hindi yata mangyayari yan. Tumatawa siya, di ba? Gurang na, magkakaanak pa. Eh, nagkaanak siya. Tawa siya ng tawa. Sino ba mag-aakala na ako magkakaanak pa sa tanda ko ng are? At dahil doon, pinangalanan niya ang kanyang anak ng Isaac. The meaning of the name Isaac is laughter. Kaya tawa ng tawa siya eh, kaya matanda na. Kaya alam niyo po mga kapatid, yung palang pagtawa nakakabata. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tumawa ka para medyo mukhang bata, hindi lang isip bata. Ano? Pinangalanan niyang Isaac means laughter. Kaya may kasabihan tayo, laughter is the best medicine. But if you are laughing without a reason, you need a medicine. Isa pang example, nung ang Israel po ay pinamumunuan ni Sacerdote Eli, kasi hindi naging faithful si Eli, di ba? Eh ngayon, nagalit ang Panginoon at ipinasako po sila sa mga Pilisteo. At sumugod ang Israel, kasama yung dalawang anak ni Eli. Dala niyo po yung Ark of the Covenant. Eh natalo po ang Israel ng Palestine. Dinaagaw yung Ark of the Covenant. Ngayon, nabalitaan ngayon ng manugang ni Eli na naagaw yung Ark of the Covenant tapos namatay yung kanyang asawa. At because of that news, yung manugang ni Eli, kasi na-stroke din si Eli. Eh biglang napaanak because of that news. Nabalitaan niya sa CNN, natalo. na nakakuha yung Ark of the Covenant. Alam niyo, magkaanak siya. Ang pinangalan niyo doon sa kanyang anak, sa baby niya is Ekabud. Ang ibig sabihin ng pangalang Ekabud is the presence of God has departed
from Israel. No? Meron naman po akong tiya na taga Mindoro, noong pong, ang kanya po kasing asawa ay sabongero eh. Noong pong 1977, siya po ay buntis. Ang kanya pong asawa, nanalo po sa derby. Di tuwan-tuwa, pag uwi sa bahay, ay napaanak yung kanyang misis sa tuwa. Babae ang anak, kaya pinangalan doon sa kanyang anak, derby. Kaya hanggang ngayon, dala-dala niya yung espiritu ng derby sa kanya. No? Noong namang 1979, yung pong aking kaklase, ipinanganak naman siya sa Isla Verde yun, ipinanganak siya during Super Typhoon, 1979, at yung typhoon tumama sa Isla Verde. Ang pangalan ho nung bagyo, Warling. Super Typhoon Warling. Napaanak yung mother ng aking kaklase. Ang pinangalan sa kanya, yung pangalan ng bagyo. At ano yung effect sa pangalang yon? Alam nyo, he became a victim of bully. Binubuli siya palagi. Bagyo. Tawag dito. Hangin, mahangin. Ano? Imagine, kung ang pangalan mo, ganito ang background ng pangalan mo, at laging tatawag ka sa ganong pangalan, imagine, nakaka-degrade kaya ng pagkatao kapag tinatawag ka, kapag pangalan mo ang sama ng pinanggalingan. Alam niyo po, si Jabez, mga kapatid, ay hindi napakadali ang kanyang situation. Because the Bible says, his mother named him Jabez, saying, I give birth to him in pain. Ipinanganak ko siya sa gitna ng hapes, kaya Jabez ang itatawag ko sa kanya. Imagine, pagtatawagan niya, Jabez, kakain na. Jabez, ligo ka na. Laging nagri-ring sa tenga niya kung ano yung masamang pinangdaanan niya sa buhay. Are you there? Imagine, Ekabod, tatawagin ng kanyang teacher, present, wala na glory ng Diyos. Jabez, Hafiz, do you imagine, paano siya tinatawag ng kanyang mga kalaro? Paano siya tinatawag ng kanyang mga pinsan, ng kanyang mga ate, ng kanyang mga kuya? Ikaw kasi, ikaw ang dahilan, kaya si mami nagkaganyan-ganyan ang buhay. Ikaw, ang hirap, sana hindi ka nalang pinanganak. Nakakita na ba kayo ng batang ipinanganak ng hindi normal ang pagbubuntis ng ina? Kalimitan yung mga mother na nagbuntis, na hindi healthy ang pagbubuntis. Di ba pag may mga nagbubuntis, hindi talaga, maselan magbuntis. Minsan, hindi magkakakaim, lagi nagkakasakit. Kung ano pagkalabas ang nagiging itsura ng baby? Di minsan malnourished? Di ba sometimes mahina? But listen, Jabez did not allow the spirit of his name to rule in his life. So Jabez choose to live with honor. Si Jabez, ipinanganak siya sa gitna ng happy, sa gitna ng hirap. Pangit ang background. Pero si Jabez, he choose to live with honor. Kapatid, hindi ibig sabihin ipinanganak ka sa squatter, hindi ka na po pwedeng mamuhay ng marangal. Hindi ibig sabihin pinanganak ka sa broken family, sisirain mo na ang buhay mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung sira ang pamilya mo, huwag mong sirain ang buhay mo. Hindi ibig sabihin pinanganak ka sa mahirap habang buhay ka ng mahirap. Amen? You have a freedom to choose kung anong buhay ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Are you there? But Jabez choose to live with honor. Ganito na, mahirap na ang buhay namin, ang pamilya namin, magulo. Yung nanay ko, hiwala, iniwanan kami, magpapakaganito na ako. Bebenta ko na lang ang kaluluwa ko. Paano? Ito lang ang madaling paraan para kumita ng pera. Wala akong alam na pagkita ng pera. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 1, better to choose a good name rather than riches. Sabihin mo sa iyong katabi, choose a good name. Ang taong namumuhay na merong honor ay taong iniingatan ang kanyang pangalan. Amen? Hindi itinataya ang kanyang pangalan sa halaga ng pera. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, choose a good name. Ang tao po na merong taglay na wisdom, siya po ay namumuhay na merong honor.
Hindi ibig sabihin na ang ating pamilya ay broken family, sisirain na rin natin ang ating buhay. Hindi ibig sabihin, hiniwalayan ka ng iyong asawa at ang iyong asawa ay sumama sa iba. Ha? Bahala ka, nag-asawa ka ng iba, ako rin. Akala mo, ikaw lang? Sabihin mo sa iyong katabi, kung gusto mong matanggap ang blessing na meron si Jabez, you should live honorably. You should live with honor. Amen? Alam niyo po, mga kabataan, ang mga estudyanteng hindi nangangapya sa exam, they are honorable. Amen? May honorable akong usap? Ang mga mag-boyfriend at mag-girlfriend na hindi nagkukumit ng premarital sex, yan ay honorable. Ang mga may asawang ang asawa ay nasa ibang bansa na hindi humahanap ng ibang asawa, yan ay honorable. Ang mga nasa ibang bansa na ang asawa ay nasa Pilipinas, hindi naghahanap ng ibang asawa, yan po ay honorable. Yung kahit ikaw ay nasa kagipitan, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nanloloko ng kapwa, you are honorable. May nakita kang gamit di ang cellphone na hindi hindi mo kinuha, you are honorable. Naalala ko po yung kwento ng isa pong Kristiyano pumunta sa church, nag-testify po siya. Dumating siya ng maaga sa church. Alam po kung bakit? Kasi, ang kanya pong ipinatotoo sa church, yung pong kanyang bisikleta na iwanan niya sa palengke, 3 days, hindi po nanakaw. Kaya, dumating siya sa church ng umaga kasi yun yung kanyang service eh. Nag-testify siya. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po aking patotoo, yung pong aking bisikleta, iningatan po siya ni Lord. Yan pong aking bike ay 3 araw na sa palengke na iwanan ko, wala pong kumuha. Binantayan po ni Lord. Kaya ngayon po ako dumating na maaga rito para magpatotoo. Napakabuti ni Lord. Pagkatapos po nung service, paglabas niya, nahanap niya doon sa may pintuan yung kanyang bisikleta. Saan yung bisikleta ko? Sabihin mo sa iyong katabi, wala naman siguro dito ang kumuha noon. You should live with honor. Amen? Huwag mong itaya ang pangalan mo sa halaga ng perang nauubos. Ingatan mo ang dangal mo. Sabihin mo sa iyong katabi, ingatan mo ang dangal mo. Kaya, mga kapatid, better to choose a good name. Balikan natin ang 1 Chronicle, chapter 4, verse 9. Jabez was more honorable than his brothers. Hindi ibig sabihin, yung mga kuya mo, mga ate mo, bulakbol, magiging bulakbol ka na rin. Sabihin mo sa iyong katabi, you must be different. If you want to become like Jabez. Hindi ibig sabihin ng iyong mga kabarkada sa school ay papalit-palit ng boyfriend. Ikaw ay Kristiyano, gagayahin mo na rin sila. Hayaan mo sila. Amen? Uso na ngayon, nagpapabuntis ng walang asawa, naiinggit ka na rin, ako na rin, uso kasi ngayon. Hayaan mo sila, amen? Sabi sa Bible, Jabez was more honorable than his brothers. Amen? Kung sila gumagawa ng kalokohan, mga kabulastugan, iba ito. Bakit? Dahil nung ako ay makakilala sa Panginoon, iniba ko na, inayos ko na ang buhay ko. I choose to live with honor because God is in me. Are you there? If you want to receive the blessing of Jabez, you must live honorably. You should live with honor. Are you there? Pangalawa, nakita ko, mga kapatid, how Jabez received his request from God is this. We should live prayerfully. Sabihin mo sa iyong katabi, if you want to receive the blessing of Jabez, you should live prayerfully. Basahin natin ang 1 Chronicle, chapter 4, verse 10. Di ba sabi, Jabez was more honorable than his brothers. His mother named him Jabez because she gave birth to him in pain. But Jabez did not allow
any circumstances in his life to rule over him, to prevail against him. Paano niya ito nilabanan? Paano niya ito na-overcome? 1 Chronicles chapter 4 verse 10, basahin natin, go. But Jabez prayed to the God of Israel. Jabez prayed to the real God. Sabihin mo sa iyong katabi, Jabez prayed to the real God. Who is the God of Israel? In 2 Chronicles chapter 2 verse 12, blessed be the name of the Lord, the God of Israel, who made heaven and earth. Who is the God of Israel? He is the real God. He is the God who made the heaven and the earth. At yan din ang Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito. He is the God who made the heaven and the earth. Why Jabez prayed to the God of Israel? Because the God of Israel is the God whom he worshiped. Bakit siya tumawag sa Diyos ng Israel? Sapagat ang Diyos ng Israel ang sinasamba ni Jabez. May mga Jabez pa ba akong kausap dito? Marami pong tao sa bahay na ginto, nananalangin, sa kaba ng tipan, sa tore ng garing, sa talang maliwanag, sa poste ng Meralco, sa tubo ng Nawasa. But Jabez prayed to the real God. Yung iba naman, hindi sa gamit nananalangin, sa tao nananalangin. Bakit sila doon nananalangin? Sapagat doon sila sumasamba. Kung anong sinasamba mo, yun ang tatawagan mo. Kakaintindihan po ba tayo? How about the saints? Sa Acts chapter 10, verse 25 to 26, let us read. Isang araw, pinatawag ni Cornelio si Peter para i-share ang good news sa kanyang family. Dahil yun ang commandments ni Lord. At pumunta si Cornelio sa bahay, si Peter sa bahay ni Cornelio para i-share ang gospel. At pagpasok ni Cornelio, ni Peter sa bahay ni Cornelio, sabi ng Acts chapter 10, verse 25 and 26, biglang lumuhod. Sumamba si Cornelio kay Peter. Anong sabi ni Saint Peter sa kanya? Peter, huwag mong gawin yan sa akin. Tumayo ka, ako'y tao ring kagaya mo. Huwag mo akong sambahin. We are the same people. We are the same. May kasalanan ka, may kasalanan din ako. Sino ang mga saints? Yung mga saints, yan po ay nangangailangan din ng Savior kagaya mo. Hindi ho sila nagpapasamba, hindi din sila nagpapadasal sa sarili nila. Yung iba naman sa anghel na nanalangin, kay Arcangel Miguel, kay San Rafael, San Antonio, San Pascual, Libho, Bawan. Sa Revelation chapter 22 verse 8 and 9, nakakita po ng angel si John the Beloved, at makakita siya ng angel, sinamba niya yung angel, niluhuran, dinasalan. Sabi sa verse 9, sabi po nung angel sa verse 9, oh, tumayo ka. Sabi doon sa verse 9, ako'y alipin ding kagaya mo. Ano sabi niya? Ako'y alipin ding katulad mo. Anong sabi nung angel kay John the Beloved? Anong sabi? Ang Diyos ang sambahin mo. Because He is the author of everything. He is the source of everything. He is the source of your life. He is the source of everything.
every blessing that you need in this life. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ang sambahin mo. Kasi kung sino ang iyong sinasamba, yun ang iyong dinadasalan. Nakakaintindihan po ba tayo dito? Sa John chapter 4, verse 22 and 23, meron pong 3 uri ng worshiper. Tingnan mo ha, baka ikaw yun. There are 3 different kinds of worshiper. Una, the innocent worshiper. Sabihin natin, innocent. Anong sabi ng verse 22? Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. O, ang tawag doon, innocent worshiper. At si Cornelio, he is an innocent worshiper. Nakakita lang ng pusting lumiwanag, dinasalan na, tinirikan na ng kandila. Ang tawag niya sa mga innocent worshiper. At alam niyo saan natin nakuha yung kulturang ganon? Sa ating mga ninuno-nuno. Nung pumunta dito ang Kastila, sa ating bansa, palibhasa ng ating mga magulang ay inosente pa at wala pang alam sa Bible, dumating ang mga Kastila at, luhod kayo rine, halik kayo isa-isa, yung may sipon, next. Hanggang sa nakopya ng kinopya at ginaya ng ginaya, ay dito na ako nabuhay, ay dito na ako mamamatay. Di ba? Ito na ang aking kinamulatan, dito na rin ako pipikit. Yung mga taong ayaw nang, wala nang gustong marating pa sa buhay. Amen? So, di ba sabi ni Jesus, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ang tawag dyan, mga innocent worshiper. Pero nakikilala namin ang aming sinasamba. Kami mga Hudyo, ang kaligtasan galing sa Hudyo. Yan naman mga intellectual worshiper. Alam mo yung mga yan? Kabisado lang mga lyrics, lahat ng mga notes, mga kiplat, mga G-plat, mga kung ano ng mga plat. No? Kabisado sa ulo ang mga program. Ang A ng worship, B ng worship, C ng worship, hindi naman nagwo-worship. Ikaw gayon. Sabihin mo sa katabi, ikaw gayon. Sa ulo lahat. Sa ulo lang, di mo ginagawa. Mga intellectual. Kinakailangan pa dapat naka-black and white at pagkatapos ay panotaryuhan ang ating kakantahin sa Sunday service. Pag walang notaryo, huwag ipakanta. Ng attorney. Pero, sa John chapter 4 verse 23, there is another kind of worshiper na tinutukoy si Jesus at ito ang gusto ni Lord. Subalit dumarating na ang panahon, ngayon na nga. Kailan? Sabi niya, ngayon na nga, na ang mga tunay. Wow! Meron bang mga true worshiper dito? Are you an innocent? Are you an intellectual worshiper? Or are you a true worshiper? Hallelujah! May mga true worshiper ba akong nakikita dito na nagwo-worship kay Lord no matter the hour? Kahit gutom na, kahit naiihi na, kahit nagwo-worship pa rin. Amen? Ang Diyos ay humahanap ng mga true worshiper na kanyang bubuhusan ng kanyang pagpapala na inilaan niya para sa kanyang mga anak. Yan ang hinahanap ng Ama sa mga taong sumasamba sa Kanya. Kaya naman ang sabi ng John chapter 14, verse 13 to 14, anuman ang hilingin ninyo sa Ama, ito ay ipagkakaloob sa inyo. Wow! Sabihin mo sa iyong katabi, wow! Kapag humingi ang mga taong honorable at mga worshiper of the true God, hallelujah! Ibibigay ng Diyos ang lahat ng mga kahilingan nila. May mga honorable po ba akong kausap dito ngayong oras na ito? Meron po ba ako ditong kausap na nananalangin sa totoong Diyos who is praying to the real God? Alam niyo po ang sabi ng Isaiah 65 verse 24. Ito ang sabi,
Ang dalangin nila, kahit hindi pa tapos, ay akin ang diringgin. Ibibigay ko na ang kanilang mga hinihiling. Hallelujah! If you are honorable and if you are worshiper of the true and real God, anumang hinihingi mo na haging-haging pa lang, hallelujah, ibibigay na yan ng Diyos sa inyo. Tanggapin ninyo sa inyong buhay. Woo! Ang pamagat ng aking itinuturo ngayon, request granted. Sabihin mo, ngayong oras na ito, paglabas ko, request granted na ako. If you are praying to the wrong God, kapatid, access denied. You will experience access denied. Pero when you pray, when you ask, and pray to the real God, kapatid, laging request granted. God will not deny your request. Sabihin mo sa iyong katabi, God will not deny your request to Him. Sinod po dito ang mga naniniwala. Bakit? Kaya kayo nagbibigay, hindi dahil sa sinabi ko eh. Kaya kayo nagbibigay kasi naniniwala kayo na yung mangyari kay Jabez, mangyayari din sa mga buhay ninyo. Music. Now, listen, ito. Bakit po si Jabez, habang binabasa natin ang kwento niya, why Jabez has a boldness and confidence to ask that kind of request to God. Minsan tayo, sino po dyan nakakaramdam na minsan pag magpe-pray siya, you feel not worthy to ask anything to God? Sino po dyan nakakaramdam siya parang, I feel not worthy to ask this kind of request. Lord, parang nakakahiya naman yata. Para namang ang laki-laki naman yata nang hihingin ko kay God pag humingi ako ng ganito. Ang mga tao pong ganon, ang pakiramdam ay mga taong hindi niya alam kung ano ang kanyang i-claim sa kanyang buhay. Are you there? Nakikinig pa po ba kayo? Makinig kayo. Noong pong ako ay 7 years old, 1987, ang akin pong tatay ay namatay. October 1987. Namatay po yung tatay ko. Ngayon po, nung pong mamatay siya, after one month, mayroon pong dumating sa aming letter. Galing po sa SS. Alam niyo po kung anong nakalagay doon sa letter? Nakasulat po doon sa letter sa SSS. Ay pangalan ng mga beneficiary. Ano po? Kasi ang tatay ko, yun yung benefactor. Siya ang donor. Okay? So, ang pangalan ko, pangalan ng ate ko, dalawa kong magkapatid, at pangalan ng mami ko, mother ko. So kami po yung mga beneficiaries. Kailangan mag-report kami doon sa opisina, dalahin ang mga requirements na magpapatunay that you are the beneficiaries of Guillermo Rojas. Dala namin lahat mga dokumento, magpapatunay na kami ngayon. Para ano? Ba't kami pumunta doon? Para i-claim yung benefits. Nakakaintindihan po ba tayo? Kasi kung hindi mo alam kung ano yung benefits na yung marireceive, wala kang marireceive. Kasi hindi mo alam eh. Bakit si Jabez ay meron siyang boldness to ask anything? Because Jabez is one of beneficiaries of Abraham. Kayo po ba nandiyan pa? Ang benefits, alam niyo po, ganito yan eh. Anong tinatanggap ng mga namin? Ang tawag yan, death benefits. Diba, death benefits? Hanggat buhay, yung donor, hindi pa mapapabigay yung benefits, di ba? Ganun yun eh. Ganun nga ba yun? Pag namatay na, tsaka pa lamang,
mapapasa iyo yung benefits sa beneficiary. Pero huwag mo naman agad ipag-pray na mamatay na kunin na agad ni Lord para meron kang benefit. Listen, makinig kayo because there is a revelation in this illustration. Si Jabez, mga kapatid, he is the beneficiary of Abraham. Ng mga pangako. At si Jabez, mga kapatid, kinlaim niya lang yung mga benefits ng pangako ng Diyos kay Abraham. Hindi siya nag-pray nang hindi niya alam bakit siya humihingi. Hindi siya nag-pray ng kung ano-ano lang na kung ano lang pumasok sa isip niya. Alam ni Jabez kung ano ang hinihingi niya sa Diyos. He is not innocent. He know the promises of God. He knew God's promises to Abraham. Kine-claim lang niya yung benefits na yon. Anong unang prayer niya? Anong unang niyang prayer? Una, oh, that you would bless me. Jabez claimed the promise of Genesis chapter 2, chapter 12, verse 2. Ano sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 12, verse 2? I will bless you. Claim it. Sabihin mo sa iyo, claim it. Parang hindi ata kayo makapaniwala. Parang kayo takot na takot pag naririnig yung I will bless you. Parang, sabihin mo, pag sinasabi sa iyo ng Lord at na nababasa mo sa Biblia na I will bless you, tanggapin mo yon. Benefits yun eh. Claim it. Grab it. Receive it. Anong sunod? Oh, that you would bless me. What's next? What's next? Enlarge my territory. Si Jabez ba nagpe-pray siya na hindi niya alam ang kanyang ginagawa at pinagsasabi? Jabez, no! Kung anong kanyang kung ano yung kanyang pinagpe-pray. Bakit? Kinlaim niya ang another promise ni Lord kay Abraham because he is the beneficiary. Kinlaim niya ang Genesis 13, 15 to 17. I will enlarge your territory. Tanawin mo na lahat ng tinatanaw mo. Yan ay mapapasayo. Hakbangan mo na. Tungtungan mo na. Kapatid, hanggat hindi mo tinutungtungan ang lupang gustong bilihin mo, ang lupang gustong mapasayo, hindi yan mapapasayo. It's about time to rise up to claim what God has been prepared for His children. Ano pa ang kanyang prayer? Ano pa yung kanyang prayer? Ito yung kanyang prayer. Ano sabi niya? Let your hands be with me. And what? Let your hands be with me. Para hindi po ako mahirapan. Balikan mo yung aking teaching. Para hindi po ako mahirapan. Let your hands be with me. Lord, alalayan mo ako. Lord, samahan mo ako. Lord, protectionan mo ako. What promise is that? Sa Genesis, mga kapatid, sa Genesis 15 verse 1, nangako ang Diyos kay Abraham, Abraham, I am your shield, and I will protect you. That's why Jabez claimed that kind of promise. Wow, sabihin mo sa iyo katabi. Wow. Ang sabi, balikan mo uli yun. Hallelujah. 1 Chronicle 4:10. But Jabez prayed to the God of Israel. He prayed to the real God. Oh, that you would bless me. He claimed God's promise. And enlarge my territory, another promise. Let your hands be with me, another promise. And keep me from harm. Genesis 15 verse 1. I am your shield. So that I will be free from pain. What is the meaning of the name Jabez? The meaning of his name is pain. But he did not allow that pain to rule over his life. He prevailed through his prayer. Kapatid, anumang sinasabi ng kapitbahay mo sa iyo, huwag mong tanggapin. You are what God says who you are.
Kung sinasabi ng kapitbahay mo, ng nanay mo, mahina ka, wala kang mararating, cancel it, cancel it. God said, I am a children of God. I am a child of God. I am an heir of God. I am a friend of God. Oh. Come on, come on, come on. Tayo, 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 tayo. Sabihin natin, I am the one. Sabihin mo sa iyong katabi, isa ka dun. Isa ka doon. Sa makakatanggap ng mga beneficiary. Sa mga beneficiaries. Amen? Listen, beneficiaries. makinig kayo, makinig kayo. Ang death benefits ay tatanggapin lamang ng beneficiary kapag namatay na ang benefactor. Listen, makinig kayo. Sabi ng Biblia, si Jesus ay mayaman, pero nagpakahirap para tayong mga mahihirap, yumaman sa kanyang karukhaan. Listen, listen, isa pa, isa pa, isa pa. At itong Jesus na ito ay namatay. Wow. Dahil kung hindi siya mamamatay, hindi tayo makakatanggap ng death benefits. Eh, namatay siya. Woo! Oh, hallelujah! Kapatid, kunin mo na ang benefits of the cross. By His wound, we are here. By His wound, we are blessed. By His wound, we are victorious through the blood of the Lamb. Woo! We are not poor. Hindi tayo talunan. Claim it. May mga Jabez pa ako kausap dito na hindi niya inaalaw na ang sitwasyon sa buhay niya ang magtagumpay, kundi ang salita ng Diyos. Come on, come on, come on, come on, come on. Worship Him. Worship Him. Sige, come on, come on, come on. I-claim mo ang benefits ng cross ng Kalbaryo. Ang kamatayan ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Para sa iyo ang benepisyo. Claim it, tanggapin mo ang promotion, ang kagalingan, ang kalayaan, ang katagumpayan. Claim it. You are the beneficiary of God's promises. You are the beneficiary of Christ. Hallelujah. We are the children of God. And we are an heir of God. Yes, sige, come on. Nasarap ang uri sa Diyos. Kung alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Napakasarap ang uri sa Diyos. Kung alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Sige, come on. Come on. Huwag mong i-allow ang mga circumstances na pinagdadaanan mo sa buhay mo na siya magtagumpay sa'yo. Allow the Spirit of God, the Word of God to rule in your life. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa pagkamatay ni Jesus sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan.
Ang unang dahilan kaya si Jesus ay bumaba dito sa lupa to save us. Para hindi na tayo magpatuloy sa pagkakasala. At sabi doon, at sa pamamagitan ng kanyang latay na tinamo, tayong lahat ay gumaling. Claim the benefits of the cross. Alam niyo po, mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay maging overcomer kagaya po ni Jabez. Hindi niya hahayaan ang kanyang sitwasyon ang siyang mag-rule sa kanyang buhay. Sa oras na ito, let's invite the presence of God. Alam niyo po, magagawa lang natin na maging kagaya ni Jabez kapag kasama natin ang Diyos. But apart from Him, we can do nothing. If you're a first timer, kayo po ay ngayon lang nakadalo, gusto ko pong malaman ninyo, may benepisyo na nakalaan para sa inyo. At matatanggap lamang po ninyo yung benepisyo ng krus ng Kalbaryo kung lalapit kayo kay Kristo at i-claim po natin ito. Sabi ng Panginoon, those who are burdened and heavily laden, come to me and I will give you rest. Maring kayo po'y pagod na sa buhay na ito. Hirap na po kayo. Hindi nyo po alam kung anong gagawin sa dami ng circumstances and difficulties na pinagdadaanan nyo sa buhay. But today, God is inviting you to come forward and accept Him as your Master and Savior of your life. Para po sa lahat ng mga first-timer, if you want to receive Jesus as your Lord, if you want to receive the God of Jabez, He is the one who will bless you and help you in your situation. That's why I am inviting you to come forward and we will pray for you. Huwag po kayong mahiya. Ang oras na ito ay oras na inilaan ng Diyos para kuhanin mo ang mga benepisyo na inilaan niya para sa iyo. Thank you. Thank you. Today, you will receive the benefits of the cross. At kapag tinanggap po natin si Jesus as Lord and our personal Savior, yan po ang ating license para makuha natin ang mga benepisyong inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Gusto niyo po bang matanggap ang kaligtasan? Yan po ang isa sa mga benefits. Ang kagalingan, ang pag-asa, ang buhay na walang hanggan, ang kagalingan sa inyong sakit. Yan po ay mga benepisyo sa pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Let's invite the presence of the Lord to touch our lives. Kaya niyo po bang ialay ang buhay niyo sa Panginoon? Kaya niyo po bang itaas ang inyong kamay kung kaya niyo pong itaas? Bila pong tanda ito ng pagsusuko na, Lord, I am nothing. Hindi ko kaya. Itaas niyo po ang inyong pong kamay. Pagpipray ko po kayo. As an act of surrender, huwag po kayo matakot. Ibig sabihin po niyan, inililift up niyo kay Lord ang lahat ng bagay sa buhay niyo. At sa oras na ito, buong puso po, nabigkasin po ninyo ang panalangin ito. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa iyo. Hinihiling ko po, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan na aking nagawa simula nung ako'y bata hanggang sa oras na ito. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ng buong buo sa puso ko bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo po ang aking pangalan
Saklat ng buhay sa langit. Huwag mo itong hayaang mabura hanggang sa iyong pagbabalik. Sa oras na ito, inaangkin ko po ang lahat ng benepisyo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Maaari na po ninyong ibaba ang inyong mga kamay. Ako po ay magpe-pray para sa inyo. Lord, ini-entrust ko po ang buhay ng aking mga kapatid na ito. Sila na nag-alay ng kanilang sarili, ng kanilang buhay. Panginoon, maranasan nila ang lahat ng benepisyo na ipinangako mo para sa kanila. I speak healing sa kanilang buhay. I speak healing sa kanilang mga katawan. We destroy spirit of blindness, spirit of deafness, pagkabingi, panghihina. We rebuke you in Jesus' name. And I speak healing right now. Walang anumang sakit na magwawagi sa mga buhay ninyo. I declare healing flow in your lives. In Jesus' name. Amen. Amen.